Inaniyahan ko po lahat na tumayo. Tayo po tayong lahat. We will read 3 passages sa ating panimula. Okay. Una po sa John chapter 6. John chapter 6. Romans 8 and 2 Corinthians 4. John chapter 6 po muna. We will read verse 63. Mas pwede nyo pong ipitin yung kamay nyo sa Romans chapter number 8. Babasahin natin doon verse number 6. And then, 2 Corinthians chapter 4. Alright, doon muna tayo sa John chapter 6, mga kapatid. John chapter 6, verse 63. John chapter 6, verse 63. Ready? Read. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. Romans chapter 8, verse 6. Romans chapter 8, verse number 6. Ready? Read. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 18. 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 18. Verse 16, ready, read. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Let me speak to you this morning on the subject, spiritual investments, mga kapatid. Spiritual investments. Tayo po ay manalangin naman namin, Diyos, dakila salamat po for the opportunity to preach your word to thy people. Help us, O God. Alam ko po that each and every one of us, under the preaching of God's word and the conviction of the Holy Spirit, kami po ay meron pong mga struggles within us. Things, decisions, wherein we must do or we are finding ourselves hard to decide on kung ano po ang dapat naming gawin. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa po dito ngayon to choose the excellent way, to choose the will of God over our own fleshly desires. Makita po namin yung value of spiritual things far better than our fleshly lust. Thank you, O God, for the opportunity again na makapiling, Panginoon, makasama ang mga mananampalatay. I hope that their appreciation of your word may grow. And I hope, Lord, that their desire will be for the spiritual things of God. Salamat po this morning. And if there be any person here na hindi pa po nakapagtiwala kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas, I pray that they will have that need to believe on the Lord Jesus Christ. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. So as I said earlier, let me speak to you on the subject, spiritual investments. Mga kapatid, this is part 7 of our mini-series on the Christian life. So, for the past weeks, mga kapatid, marami po tayong napag-aralan. Okay? Let me just review a little bit para hindi nyo makakalimutan yung mga topics po na atin pong pinag-usapan. Unang linggo on this series, pinag-usapan natin yung 2 conflicting natures. Tama po ba? Nandiyan po kayo? I preached to you na meron tayong old nature and sa mga save, we have a new nature. And that old nature, kahit masave ka, nandyan pa rin siya. Nandyan pa rin yung luma nating pagkatao na ang desire nun ay walang iba kundi carnal. At yung desire nun walang iba kundi vanity. So, dahil po yun sa kasalanan, pinili ng tao yung kasalanan, so men fall into sin. So sa pangalawa, desiring the sincere milk of the word, we know na ang food,
ang pagkain ng ating new nature, walang iba kundi salita ng Diyos. So, we must learn to desire that sincere milk of the Word that ye may grow thereby. On the third week, we have discussed perfecting of the saints. At nakita natin na walang iba rin kundi yung salita ng Diyos ang kailangan mo for that perfection. And still, kailangan ng all scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, hindi ka mag-grow, hindi ka ma-perfect as a saint without correction, without rebuke, without reproof. Nandiyan pa po kayo? Kailangan talaga merong itutuwid sa ating buhay, merong iaayos ang Panginoon. We have also talked about the work of the ministry and the involvement that each member should have. So bawat isa po sa atin, mga kapatid, is part of that work. Why? Kasi lahat tayo ay anak ng Diyos. And if you are a son of God, you are part of the body of Christ, you have a measure in that body. Panlima is evangelism and church planting. We believe na kailangan natin mag-share ng gospel. Amen. Kailangan nating ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo to everyone that needs to hear it. We don't believe na merong pinanganak na saved na. Okay? So, pwede natin pag-usapan yung different, paano pag baby preacher, ganyan, iba kasi yun. Okay? So yung magagamit mo doon doctrine is theirs is the kingdom of heaven na kagaya ng sinasabi ni Jesus Christ on His earthly ministry. But a young-born child is not saved as the saint, kagaya nating mga nagtiwala kay Kristo Jesus. Right? It's different. Pang-anim is convictions, standards, and preferences which we have discussed last week. So as a review, last week, mga kapatid, binigyan ko kayo ng 5 words na gusto kong maintindihan ng bawat isa. Unang binigay ko po sa inyo noon ay wala iba kundi yung word na precept. Anybody na nakakaalala ng word na precept, kung anong binigay nating definition? So precept, mga kapatid, directly, ibig sabihin, mababasa mo sa salita ng Diyos, you could read with your own 2 eyes, at kung nakikinig ka, with your own 2 ears, you could hear kung anong sinasabi na salita ng Diyos na wala dapat confusion about what is God's will. So maliwanag, may mga talata sa Bible na clear is not the will of God. And clear is the will of God. Nandiyan pa po kayo? Precept. So mababasa mo yon. However, hindi lahat ng bagay na ginagawa natin ay nakasulat sa salita ng Diyos. Nabi ko sa inyo last week na wala pong verse na nagsasabi na do not smoke. Okay? Walang verse ka mababasa sa Bible na bawal manigarilyo. Pero meron tayong principle na may kita sa Bible that our bodies is the temple of the Holy Ghost. So bilang templo ng banal na Espiritu, we should protect ang ating katawan at huwag nating papabayaan because bilang templo ng Diyos, ito ay gagamitin natin as a living sacrifice to serve unto God. Okay? So hindi lahat kailangan mo ng bersikulo na direkta na may kita mo, bawal kong gawin yan o dapat kong gawin to para masabi mo na dapat kong sundin yung verse na yon. Or gagawin ko yan dahil, or hindi ko yan gagawin dahil wala namang verse. Hindi po mga kapatid. Kung may principle sa salita ng Diyos that you could apply to that situation, and by comparing spiritual things with spiritual, although walang direct precept, you could get the principle and apply it in your life. At i-apply natin. Amen. Nandiyan pa po kayo. So, I also talked to you or told you about the word conviction. Conviction is simply believing what the Bible says. So, hindi porket nakalagay sa salita ng Diyos, aware po ba kayo na hindi porket nakalagay sa salita ng Diyos, naniniwala na ang tao doon? Na pinaniniwalaan na kahit po tayo mga mananampalataya, meron tayong mga hindi pa na paniniwalaan sa salita ng Diyos. Bakit? Because it's hard to believe. Amen. And maybe, yung sitwasyon natin, yung tayo ay merong entanglement sa ating own circumstances na nagpumipigil sa atin na paniwalaan ang sinasabi ng Word of God. Pero mga kapatid, I want to tell you na kapag tayo po ay nag-aaral sa salita ng Diyos, pinipreach ang salita ng Diyos, na ipapangaral sa atin ng Word of God, at nakikita mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, conviction will come. Bakit mas mapapatunayan mo sa sarili mo, God is more important than me. His will is more important than my will, and ang kalooban ng Diyos ay mas magandang sundin dahil ito'y makakabuti sa atin. Amen. So, this week, ito po, bago yung Sunday, ay nanggaling kami sa Lipa.
And I also preached that message doon. So pinag-preach po tayo doon sa biyaya ng Panginoon. So, I preached yung kung anong pinreach ko sa inyo ng linggo, pinreach ko rin doon nung camp meeting. And dinagdagan ni evangelist sa kanyang sa dulo, pag natapos ko yung preaching, kasi dito nag-preach ako, almost 1 hour, 20 minutes yata, ganon. Pero nun doon, kulang lang 1 oras. Kasi pag doon, mas mabilis ka, kinakabahan ka kasi doon. So, pagkatapos ko mag-preach doon, tungkol ng bagay na yon, ay, syempre, as a moderator, nag-comment po siya. So, meron siya mga sinasabi, may mga dinadagdag siya. At sabi niya, isa sa kaibahan ng conviction and preference ay, kasi parehas naman, ang conviction po at preference, paniniwala yon. Both are beliefs. Okay? Parehas mo yung pinaniniwalaan. Pero preach, anong pinagkaiba ng conviction sa preference? Paano ko masasabi na yung paniniwala ko, conviction ko na? O paano ko masasabi na yung pinaniwalaan ko, baka preference ko pa rin hanggang ngayon? Sabi niya ito, malalaman mo kung conviction na ang isang bagay, isang paniniwala, kapag binigyan mo ng pressure. Pag may pressure, okay? Pag nilagyan mo ng pressure yung belief, doon mo makikita kung preference mo lang yon or conviction. Anong ibig sabihin, preacher? Sino naniniwala na dapat tayo mag-church? Ulitin ko po yung tanong. Sino naniniwala na dapat tayo mag-church? Ang pressure ay sasabihin ng kamag-anak mo, sasabihin ng kapitbahay nyo, sasabihin ng kaibigan mo, sasabihin ng kapatid mo, ba't magsisimba ka pa ngayon? Ba't magpahinga ka na eh? Pressure. At kapag nag-give in ka sa pressure, then it's not a conviction. You're still preferring it. Big sabihin, hindi mo pa talaga pinaniniwalaan yon ng, sabi ko nga, yung definition of conviction is strong belief. Hindi pa ganun kasidhi, hindi pa ganun katibay yung ating paniniwala in such a way na pwede tayong maalis doon sa paniniwalaan natin kapag pinressure tayo ng iba. O kapag may circumstances na dumating sa ating buhay that we could say, ayoko nang gawin yung pinaniniwalaan ko, ayoko nang pagpatuloy yung pinaniniwalaan ko. Or, ipagpapatuloy ko pa rin yung gusto kong gawin. Ibig sabihin, mga kapatid, we are still not convicted enough. Kung ipagpapatuloy pa rin yung alam nating mali. Are you still there? You're still not convicted enough. And you still prefer it. Okay? Sabi natin, yung panlimang word is standard. And standard ay nilalagay natin sa ating buhay parang wall, boundaries, para ma-maintain mo yung conviction mo and preferences mo as a believer. So I hope naging clear po sa atin yon, mga kapatid. And I hope it could be useful sa ating buhay Kristiyano that we need those things, especially conviction, sa pagpapatuloy natin sa Christian life. Punta muna tayo ng 1 Thessalonians, mga kapatid. 1 Thessalonians, before I continue sa ating topic. 1 Thessalonians, chapter 2, 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. 1 Thessalonians chapter 2, verse number 13. Okay, ito po ang sabi ng Bible. For this cause, also, thank we God without ceasing. Kalooban ba ng Diyos na tayo magpasalamat palagi sa Kanya? Amen. Kalooban po ng Diyos. Alam niyo po, kapag tayo ay hindi naging makapagpasalamat sa Diyos, yun ay hakbang sa pagtalikod sa Diyos, sabi ng Romans 1. Kasi ang tao, kaya naman siya sumamba sa Diyos-Diyosan at sa kung ano-anong mga bagay, ay dahil una, hindi siya nagpasalamat sa kung sino ang Diyos. Hindi siya nagpasalamat that God created this world and God is the author of all things. Siya yung lumikha na lahat ng bagay and we are just subjects to this holy God. Ayaw ng tao yun because man is ashamed against a holy God. So hindi naging thankful ang man. But let me tell you in verse number 13, it is just right na tayo po ay magpasalamat sa Diyos ng walang patid, mga kapatid. For this cause also thank we God without ceasing. And maybe the reason why tayo ay nagrereklamo din at madalas magreklamo ay dahil di tayo nagpapasalamat sa Diyos.
We are looking for things na wala tayo, tinitigan natin yung meron ng iba, and hindi natin nakikita kung ano ang meron po tayo. Pero kino-commend ni Paul yung Thessalonian believers na sabi niya, nagpapasalamat ako, okay? Thank we God without ceasing because, listen, when you receive the Word of God, could you say amen kung pinapangaral ang salita ng Diyos po dito sa church na to? Amen. So, if you receive the Word of God, which He heard of us, tignan niyo po kung ano ang nangyari sa Thessalonian believers nung kanilang natanggap ang Word of God. He received it not as the word of men. Amen. Hindi nyo to tinanggap bilang salita lang ng tao, kundi sa katotohanan, ang salita ng Diyos, na kung saan, which effectually worketh also in you that believe. Kahit mag-preach pa ako dito, nalabas na yung mga salitang ugat. Square root yun. No? Hindi, root word pala. Kahit mag-preach po ko dito at halos lumuwa na yung mata ko, mamula na yung muka ko, at lumabas na yung mga, lumabas na yung mga ugat dito sa aking lalamunan, mga kapatid. If you will not believe the Word of God in your own, it will not work effectually in you. Okay? Kung hindi nyo po papaniwalaan ang salita ng Diyos personally, okay? Even kahit yung preacher, pinaniniwalaan niya yun because it's the Word of God, it will work sa kanila na maniniwala. But for those who will not believe the Word of God, it will not work effectually. It will not work effectually. Kung makikinig lang tayo, papangigan lang natin, we will be hearers of the Word and not doers only, we're deceiving ourselves. So, ang kailangan mangyari, mga kapatid, when you receive the Word of God, kapag natanggap mo yung salita ng Diyos, you believe that Word. Amen. You believe that Word personally. Hindi ibang tao yung maniniwala nun para sa inyo. Amen. Salamat, Brother Noriels. Hindi ibang tao yung maniniwala ng salita ng Diyos para sa inyo. It should be you. It should be me. Personal po ang conviction. Amen. Personal conviction. Kahit pa ako, convicted ako sa isang bagay, kung tayo po personally, hindi tayo naniniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos, let me tell you, the Word of God will not effectually work in you. At wag natin sasabihin, preacher, ayaw na namin mag-church. Oh, bakit naman? Wala naman nangyayari sa buhay namin eh. Diyan pa po kayo? Don't say that. Why? Kung gusto mo mangyari sa buhay mo, paniwalaan mo ang salita ng Diyos and do what it says. At kapag ginawa mo yun, bumalik ka sa akin, sabihin mo, mag-usap tayo, ano nangyari? Because if you will believe the Word of God, if we will believe the Word of God, let me tell you, it will work. It will work and it will work effectual sa bawat sino man. Regardless, young people, adult, may asawa, walang asawa, kahit ano pang uri ng tao, if the Word of God will be believed, it will work effectual to them that believe. Amen. It will work effectual. Nakita niyo yung word na ginamit ni Paul? Effectually. Effective, mga kapatid. Ang salita po ng Diyos ay may bisa. Pero sa kanila lang na mga maniniwala. Kagaya rin sa kaligtasan, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, mabisa ang salita ng Diyos. Mabasa natin na si Kristo ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Tama po ba? Pero ililigtas niya lang yung mga maniniwala. Amen. Yung mga sasampalataya lang kay Kristo Jesus, yun lamang po. So, continuing sa ating pong pag-aaral, spiritual investments, we should value spiritual things, for these are the things of God. Sabi ng John 4, hindi ko na sulat ang verse, pero alam ko sa John 4 ito, God is a spirit. Tama po ba? And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. The very nature of our God, yung pagkakakilanlan ng ating Diyos demands that our approach to Him is not by our own inventions. Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos or kahit lumapit ka sa Diyos sa sarili mong pamamaraan, don't expect God will accept
what you have to offer Him kung hindi ka lalapit sa kung ano ang sinasabi niya or sa pamamagitan ng kanyang kalooban. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Verses 17 to 19. Ephesians chapter 4, verses 17 to 19. Ephesians chapter 4, verses 17 to 19. Sabi niya, "This I say, therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness." Let me tell you, that is the life of a Gentile. That is the life nila na walang pagkakilala kay Kristo Jesus. Okay? If you will have a verse, preacher, ano po ang buhay ng wala kay Kristo? Basahin mo yung verse 17 to 19. That's it. Ano yung sinasabi mo, preacher? Saan lumalakad ang mga Gentiles? Verse number 17. In the vanity of their mind. I don't care kung sikat yung tao na yan, kung maraming natapos sa buhay, kung maraming naratingan, maraming naabot sa buhay, kung ang tao na yan ay wala kay Kristo Jesus, he is just walking in the vanity of his mind. He's thinking na yung kanyang ginagawa, it's worth something. I mean, sa buhay na ito, napakaraming mga endeavors wherein you could do na pwede kang pangalanan or pwede kang sumikat or pwede kang magkaroon ng earthly success. Amen. Napakarami kang pwedeng piliin, mangyayari yun. And yet, if you are just walking without the Lord Jesus Christ, kung ikaw ay lumalakad outside of Him, outside of Christ, let me tell you that your life is nothing but a vanity. That our life is nothing but a vanity, because at the end of the day, what is your accomplishment? What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? At the end of the day, para saan yung lahat ng ginagawa natin sa buhay na ito? If when we die, we could get nothing, kung saan tayo pupunta. Hindi na tayo makakapagdala pala ng kahit na ano. Kapag tayo binawian ng buhay, wala tayong mabibit-bit. Amen. Kahit pa ang ibilin mo sa iyong mga anak, kahit pa ang biling mo sa iyong mga magulang, kahit pa ang ibilin mo sa iyong mga kapatid, kapag ako'y namatay, yung mga singsing ko, pakisuot sa aking kamay, yung mga alahas ko, pakilagay sa aking dito, sa aking leeg, yung mga damit kong mag-aara, isuot mo sa akin, lagyan mo ng ginto yung aking paa. Mga kapatid, lahat ng yan, amen, nanakawin lang sa sementeryo. Amen. Vanity, vanity. What is your life? Ang sabi niya in verse number 17, the Gentiles walk, yes. Merong paglakad yung mga hintil. Sila ay nagpapatuloy, sila ay nabubuhay, yet ang kanilang pamumuhay is in the vanity of their mind. Verse number 18, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. Alienated from the life of God. Alienated from the life of God. Alam niyo yung word na alien? Diba? Takot nga yung iba dyan eh. Ay, may alien, may alien. But the word alien, ginagamit din yan dito sa Pilipinas, diba? Ang tawag sa mga foreigner, isa sa term ng mga dayuhan dito sa bansa natin, ay aliens. Big sabihin lang nun, hindi sila taga rito. Okay? They are not from here. Hindi tayo alien dito. We are citizens. Okay? Yung ibang lahi na nagpunta dito, tawag sa kanila, aliens. Ibig sabihin, hindi ka taga rito. At pag sinabi ng Bible, verse number 18, being alienated from the life of God, ibig sabihin, wala yung buhay ng Diyos sa'yo. Alienated from the life of God. And sadly, the best people in this world,
kapag hindi sila saved, even they are the best, even they are presidents, even if they are generals, even if they are stars and lahat pa ng mga prestigious, notable na mga titles in this world, kahit makuha mo pa lahat ng mga accomplishment, verse number 18, you are alienated from the life of God. It doesn't make you nearer to God. Amen. Hindi ka mas malapit sa Diyos dahil mas magaling kang tao, mas sikat kang tao. Because the best of men without Christ is ignorant. Verse number 18. Through the ignorance that is in them. And let me tell you, ito pa. Verse number 18 sa dulo. Because of the blindness of their heart. Because of the blindness of their heart. Blind. Diba sa ating panahon ngayon, you are living in a time na ang sikat na ngayon ay yung mga influencer sa social media. Tama? Yun na yung fina-follow na napakaraming tao. Dati, nung hindi pa sikat yung YouTube, hindi pa sikat yung Facebook at yung mga social media na mga yan, kailangan na-attend ka pa talaga ng mga meetups para makita mo sila. Or even magbibili sila ng mga merch, ganyan. Mga t-shirt na kamahal-mahal, 2,000 yung isang damit. Okay? Sa mga concert, because yun yung thing before. Pero ngayon, sa isang pindot mo lang makikita mo na lahat. But still, even though maging technologically advanced ang tao, and even though tayo ay mag-progress into a more AI-driven society, kahit gaano kabilis ang information that one day, ang lahat ng information nasa isa ng salamin, isusuot mo na lang, at pag sinuot mo, yan ang nagsasalita na siya sa'yo, hey boss, what to do today? What to do today? I'll go to this meeting, okay, I'll ganun na. Magiging ganun na tayo. Kahit gaano kabilis ang informasyon at lahat na mangyayari dito sa mundong ito, man is still blind without Christ. Man is still blind. Amen. Diyan pa po kayo? Bulag pa rin. Verse 19. Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness to work all uncleanness with greediness. I mean, what is life? What is life outside of Christ? Di ba may mga inaawit tayo, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. May mga ganyang kanta, di ba? Why? Maybe yung mga author ng mga kanta na yon at yung mga iba pang mga hymns ay nakita nila na kung ang buhay nila wala kay Kristo o malayo kay Kristo, mapapariwara talaga sila. Maybe they have seen that the only life worth living is the life that is in Christ. Na ang tanging buhay na karapat-dapat mong pag-alayan at dapat yun yung ipamuhay, may wala iba kundi buhay na kay Kristo Jesus. And I could also testify of that, mga kapatid. Amen. I could also testify to you na bilang pinanganak sa isang Christian home and have lived my life in the church, dito ako talagang bago pa ako ipanganak, nasa tiyan pa lang ako na nanay ko, nasa church na ako. Amen. So, as someone who have lived his life all throughout na nasa church, I don't want a different life than the life that I'm now living kung ang buhay na yon ay wala kay Kristo Jesus. Amen. I thank God sa biyaya ng Panginoon sa aking buhay. Before camp meeting last week po din, mga kapatid, nung Monday, tayo din ay alam ko na send naman yun sa GC ni Pastor. So nakita nyo po that I'm also invited as the guest speaker dito sa school namin for the graduation. And nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi
Ako rin yung nag-abot kay Kaiser ng mga medal niya. Amen. Graduation niya yun eh. So, yung mga bata na ito that before, palaboy-laboy lang, baka ngayon, palaboy-laboy pa din. No? Sa biyaya ng Panginoon, that's life. Life is progressing. Amen. Pero, ang maganda doon, your life is progressing that you are in Christ. Na ikaw ay na kay Kristo Jesus and you are not outside of Christ. Mga kapatid, kung mababasa niyo yung talata na ito, this is the summary of the life of a Gentile na wala sa Diyos. What is this life? Anong buhay ito? Buhay na bulag, buhay na ignorante, buhay na ang kanyang pag-unawa ay madilim, buhay na kung saan walang kabuluhan. Verse number 17, vanity. That's the life of a Gentiles outside of Christ. Sadly, kahit tayo ay saved, ito po kahit tayo ay ligtas, kung ikaw ay ligtas, nagtiwala ka kay Kristo, nagtiwala ka sa Ebanghelyo ni Kristo, naniwala ka sa ginawa ni Kristo para sa atin, para sa ating kaligtasan, even though we have salvation, let me warn you, you could still live the same life. You could still be in the vanity of your mind. You could still be in ignorance. You could still be in blindness. Yung verse 17 to 19, warning yan. Kaya nga sabi ni Paul, verse 17, that ye henceforth walk not. Sinasabi ito ni Apostle Paul sa isang mananampalataya, sa Ephesian believers. Ibig sabihin, kung sinasabi niya sa kanila, halimbawa, kayo yung church ng Ephesus, sabi ni Paul, huwag kayong lumakad kagaya ng mga hintil. Ibig sabihin, posible ng isang mananampalataya lumakad pa rin kagaya ng mga hintil. Kasi warning yun eh. Sabi niya, huwag kayong lumakad kagaya nila. Walk not. Walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Because it is very possible na ang isang Kristiyano, even though saved, ang buhay niya, wasak pa rin. Ang buhay niya, marumi pa rin. Ang buhay niya, magulo pa rin. Why? Kasi nineglect niya yung paglakad sa katotohanan. Amen. It is very possible na ma-waste natin yung buhay natin kahit saved na tayo. But let me encourage you. Just believe the Word of God. Hindi mo na, uulitin ko yung sinabi ko sa inyo last time, you could not change your past. I mean, walang time machine na maglalagay sa'yo back 2008, back 2010, back, di ba? Iba po sa atin, purihin ng Panginoon, back 1970. Amen. Praise the Lord. So, kahit ganun, you could not have, walang ganun. Hindi ka ibabalik ng Diyos sa nakaraan para ayusin yung gusot na iyong nagawa. Pero ikaw ay meron ngayong kasalukuyan na ang gusto ng Diyos, paniwalaan mo ang salita ng Diyos and change, mga kapatid. From this point, I will live my life not as the Gentiles are, but as it is in truth. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, I will believe God. And Lord, change my life. Ayusin niyo na po ako ngayon. You could not change your past. You could not. Kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao, at ipadelete mo yung record mo sa Facebook, lahat ng mga social media, na wala ng trace ng kahit na ano sa iyong nakaraan, you could not still change the past because it is already finished. But as an encouragement, kung sa palagay mo, ang buhay mo ang gulo-gulo na, at balubaluktot, at ganun, talagang alam niyo yung yarn, at yung mga sinulid na nagka-mix-mix, ang hirap nun. Pag mix-mix na yun, tas, kunyari, pula, black, blue, yellow, tas nagsama-sama sila lahat, tas tatanggalin mo yun, ay, ang gulo nun. Kung ganun nakagulo yung buhay mo, let me tell you as an encouragement. Amen. There's nothing impossible to our God. He could still use that life. Ang kailangan niya lang surrendered life. Are you willing na ibigay sa Kanya yung buhay mo na yun? Dahil siya lang makakapag-ayos nun. Amen. Ang Diyos lang.
Ngayon, kapag hindi mo binigay sa Diyos at lumakad ka pa rin, hindi, kaya ko to, nagmatigas tayo, as Gentiles walk, darkened, understanding, walang blind talaga sa buhay, so dire-diretso ka lang, lakad ka ng lakad. Isipin mo, lalakad ka sa buhay na madilim, bulag, walang pagkaunawa, saan ka pupunta? Bangin. Amen. Bangin. At yun yung buhay ng tao na malayo sa Diyos, mga kapatid, bangin. Hihintayin mo pa ba na magtumbling-tumbling ka sa bangin bago mo sabihin, Lord, help. Help us. Amen. Nandiyan pa po kayo? Ephesians 4:17-19 shows us the walk of the Gentiles. Dapat bago yun masave tayo, yun ang buhay natin, walang problema. Pero kung save na tayo, dapat hindi na yun yung ating pamumuhay. Kaya lang, alam natin, most Christians are still walking not in godliness, but in their carnal delights. Many still do not get a hold of the spiritual life. Many are apathetic and ignorant. Ibig sabihin, apathetic, walang pakialam, mga kapatid. 1 John, chapter 2. 1 John, chapter 2. 1 John, chapter 2. I'm just laying the foundation that spiritual things ay mahalaga po. Okay? It is of value. Spiritual things are of value. So 1 John chapter number 2, verses 15-17. I know you are familiar with this. Ilang beses na rin ito, mga kapatid. From the past, we are reading these passages. But let me remind you, maybe, you know this passage pero hindi mo talaga pinaniniwalaan. Ang sabi ng Bible in verse number 15, 1 John chapter 2, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So sabi niya, lahat ng mga nasa sanlibutan, ano lang daw? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. It's not of the Father, but is of the world. Verse 17, and the world, listen, and the world passeth away, and the lust thereof. Di ba totoo yan? Dati, di ba? Dati yung sikat, yung mga damit nila Francis Magalona. Ngayon, yung mga sikat na, yung mga Korean, di ba? Malalaos din yan. Malalaos din yan. Okay? Kung ngayon, ang sikat, yung mga buhok na mga Koreano, ganun-ganun. Tiga mo, sisikat din, kalbo na. Malapit na eh. Kundi na lang, mga kapatid, ang sikat, kalbo na. At kung tayo ay mahal natin ang sanlibutan, syempre gusto mo in ka lagi sa world. And if you are in of the world, mga kapatid, if you love the world, that's a very dangerous life. Bakit? Sasayangin mo lang ang buhay mo. Verse 17, the world passeth away. So kung minahal mo ang sanlibutan, inalay mo yung buhay mo sa sanlibutan, let me tell you, sayang lang ang buhay mo because the world passeth away. You're investing your life on a diminishing return na bagay. Nag-i-invest ka palugi. Nakakasunod po tayo? Ang gusto, di ba, as a term, kaya tinitle ko to na spiritual investment. Kasi pag narinig mo investment, ang ganda pakinggan eh. Tama? Pag sinabi mo kasing business opportunity, ay, business, mahirap yan. Pero, sis, invest ka dito. Oh, invest. Ganda dyan. So, as a general rule, pag sinabi kasing investment, at as an understanding to the public, nag-grow siya over time. Diba? Ibig sabihin, hindi ka palugi. Kundi, dahil nag-invest ka ngayon, darating ang panahon, aani ka ng mas malaki doon sa in-invest mo. Tama po ba? Investment. If we will invest to the world, kung ang ating buhay sa sanlibutan natin ilalagak, sa sanlibutan natin ipapagamit, sa sanlibutan natin ibibigay lahat, uubusin niya yung lakas mo, uubusin niya yung talento mo, uubusin niya yung oras mo, uubusin niya ang lahat sa'yo. Ang sabi ng verse number 17, and the world
passeth away. So lahat ng kinarga mo sa Kanya, bye-bye. The world passeth away. Amen. And the lust thereof. But listen, verse number 17 sa dulo. Pakinggan niyo po. But he that doeth the will of God abideth forever. Alam niyo yung term? Alam niyo po yung kasabihan na sakin ang huling halakhak. Alam niyo yun, di ba? Napapakinggan niyo sa mga kung saan-saan. Pero ang totoo pong may huling halakhak ay walang iba kundi ang Diyos. Sa dulo, ang tao nagmalaki sa Diyos, pinakita ng tao na magaling siya, pinakita ng tao kung sino siya, nilalabanan niya yung authority ng Diyos, nilalabanan niya ang kalooban ng Diyos. In the end, sino ang magtatagumpay? It's still God. Amen? It's still the Lord. But he that doeth the will of God abideth forever. And let me tell you, kung hindi ka pa saved, kung hindi ka pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo, kung gusto mo mag-abide forever, ang kalooban ng Diyos is that all men to be saved. So, ang kailangan mong gawin, ang kalooban ng Diyos sa iyo ay paniwalaan mo yung ginawa ni Kristo para sa iyong kaluluwa na nagbayad nun. Binayaran ni Kristo yung ating kaluluwa by the blood of Christ. And if you will believe that, you will abide forever because you're doing the will of God. At ang kalooban ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao. Amen. Pero kung ine-neglect natin yon, wala po. The world passeth away. We should invest in spiritual matters, for its value extends not just in the life that now is, but for that which is to come. Gusto ko po sabihin sa inyo that when our lives are lived according to the Word of God, nag-i-invest na tayo nun. So, sinusunod mo yung Bible, ang pakialam mo yung mga bagay ng Diyos, ang gusto mong gawin ay nasa gawain ka ng Panginoon at yung interest mo ay nasa Word of God, nag-i-invest ka on spiritual things. At ang value po nun, hindi lang po sa eternity. Kasi baka iniisip natin, ay mga ginagawa naman namin sa church. Sa susunod pa yung reward nun eh. 'Di ba? Parang iniisip natin, yung mga paglilingkod ko, dun ko pa sa judgment seat of Christ aanihin. Pero hindi po mga kapatid, when you live your life now for Jesus Christ, kapag yung buhay natin, namuhay tayo para sa Panginoong Hesus ngayon, meron na pong bunga dito pa lang sa buhay na ito. Papakita po na, may mga talata tayong titignan, mga kapatid. 1 Timothy chapter 4. So, hindi ka lugi dito. So, ngayon, salesman ako. No? At ang pinipitch ko sa inyo, ang gusto kong bilihin nyo mula sa akin, ay ang katotohanan na dapat sa spiritual things tayo mag-invest. 1 Timothy chapter 4, verse number 8. 1 Timothy chapter 4, verse number 8. Gusto mo ba ng produkto na walang lugi? Gusto mo ba ng produkto na lahat, kabig ka lang ng kabig, na mabuti para sa'yo? Dito ka na sa spiritual things. Amen. 1 Timothy chapter 4, verse number 8. Anong sabi niya? 1 Timothy chapter 4, verse number 8, for bodily exercise profited little. So, hindi natin dinidiscount. Praise God. Amen. Hindi natin sinasabi na bawal mag-exercise. Hindi natin sinasabi na wag tayong mag-exercise bodily. Kailangan din yan. Merong profit. Kaso, kung ikukumpara mo yung pakinabang ng exercise na yan sa godliness. Tingnan nyo po. But godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Nakita nyo yun? Kapag nabuhay tayo, according to godliness, according sa talata na yon, may promise ka na sa buhay na ito. Ibig sabihin lang nun, may benepisyo ka na ngayon pa lang. Habang buhay ka, habang may hininga ka, habang di pa tayo kinukuha ng Panginoon. Ngayon pa lang, kapag ang buhay natin, according to godliness, may promise na. Hindi pa, ibahin mo pa, yung makukuha mo in the future. Parang pag iba nagtitinda eh, pag may nagtitinda. Pag binili mo to ngayon, may benepisyo ka na, sa susunod may discount ka pa. Pag narinig mo ganun, okay pasok tayo dyan. Diba? Pero dito mga kapatid, sinasabi ng Biblia, godliness is profitable hindi lamang sa panghinaharap, kundi sa pangkasalukuyan. It is profitable now and it is profitable in the future. Galatians chapter 6. Galatians chapter 6 verse 8.
Galatians chapter 6 verse 8. Are you still there? Amen. Alam niyo po, sa libutan ngayon, ang kanilang sineselebrate ay linggo ng pagkabuhay. Yan ang sineselebrate nila. Amen. No? Yan sineselebrate nila. Tayo po nagpipreach ng pagkabuhay ni Kristo every time na may opportunity tayo. Why? Because it's the gospel of Christ. Yun yung ebanghelyo. So kailangan ipangaral natin yon even though walang linggo ng pagkabuhay. Right? Dahil ang Panginoong Hesus talaga ay nabuhay na mula sa mga patay. Amen. So we are serving a risen Savior. We're not serving a dead Savior. Galatians chapter 6. Galatians chapter 6 verse 7 muna. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Amen. Kung ano daw ang hiyasik mo, syempre, yun ang aanihin mo. Huwag ka mag-expect na ang tinanim mo munggo, na ang bunga nun mangga. Magkaiba ng letra, A at O. Kahit yun lang ang pinagkaiba nila, ang laki ng pinagkaiba. Yung isa, ang puno nun, ganito lang. Ang isa, ang puno nun, ang taas. Mangga at munggo. So kung ano ang ihinasik mo, expect, yun yung aanihin natin, mga kapatid. And in this life, meron tayong mga bagay na hindi natin, may natural things na hindi mo pwedeng i-break. Kagaya ng every time na meron kang gamit na hindi air-resistant, may bigat. Kahit ano, ito, yan. Pag hinulog mo yan, siyempre, babagsak yan sa baba. Dahil may gravity po, mga kapatid. It's just nature. Nandiyan po kayo? Natural. Ito po. We are living in the world of consequences. We are living in the world of consequences. Kaya ganyan, pakinggan niyo po ako, kaya ganyan ang sitwasyon mo ngayon kasi yan yung mga resulta ng desisyon mo kahapon. Kaya iyan ka ngayon. Kaya iyan yung sitwasyon mo ngayon. Kaya iyan yung nangyayari sa iyo ngayon. Resulta yan ng mga desisyon kahapon. Choices you have made from the past. Preacher, ang gulo po ng sitwasyon namin ngayon. Ibig sabihin, magulo yung desisyon mo from the past. Okay? Or nagkamali ka from the past. Given na yon. Ngayon, gusto mo ba na bukas maayos na? Siyempre naman, preacher, edi ayusin mo na ngayon. What you sow, you will reap. Kung ngayon, magulo, mahirap yung sitwasyon natin dahil yun magulo at mahirap yung ginawa mo last time. At ang ating hinasik ay mga maaring kamalian, halo-halo na. Kung ano yung mga ginawa natin nun, ito tayo ngayon. Alright, diyan ka na. But as a hope, there is a God that could help, amen, that could help you, get you out from that mess by the grace of God. Pero kailangan mo maintindihan, what you sow, you will reap. So starting now, by the grace of God, please help yourself. Maghasik ka na ng tama. Maghasik ka na sa bagay na maayos. Maghasik ka na doon sa mga bagay na alam mo, sabi ng salita ng Diyos, ito yung kalooban ko, then yun yung gawin mo. Huwag ka na magpatuloy sa kamalian. Kasi kapang, at ito pa, pag nagtanim tayo ng isang mangga, syempre maaring 5 years pa yun bago maging puno talaga na malaki. At maaring may iba pang panahon bago talaga mamulaklak at mamunga. Alam mo, pag nagtanim ka ng isa lang na buto, hindi mo kayang bilangin kung ilan yung magiging bunga niya. Tama po ba? Pwede mo bang i-estimate yon na pag nagtanim ako ng mangga na to, sigurado next year, 100 mangga. At sa buong lifetime niya, 1,000 na mangga siya. Hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi may time talaga na wala. May time na mas madami naman sa ine-expect mo. It's just a natural law. Pag nagtanim tayo ng kasalanan, mga kapatid, pag nagtanim tayo ng kasalanan, aani ka. Pero hindi mo kayang pigilan kung gaano karaming ani yun. Nandiyan po kayo? Pinili natin yung kasalanan. Nagkasala tayo, ganyan. Nagtanim ka sa kasalanan. Pag umani ka na sa ginawa mong kasalanan, hindi mo kayang pigilan kung gaano karami yun down the road. Dahil naghasik tayo ng kasalanan. Amen. Nandiyan po kayo?
But let me comfort you, mga kapatid. Ang buhay kasi ganun eh. Kung ano yung tinanim natin, yan sabi ng Bible. Tingnan, verse 8. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Kung ano yung tinanim mo, kung sa laman ka aani ka ng corruption, sabi. Pero kung sa Espiritu ka naghasik, aani ka life everlasting. Okay? So, you could not, di mo pwedeng sabihin, Lord, nakagawa ako ng kasalanan, pero tama naman na ito lang dapat yung matanggap ko. Hindi natin masabi din eh. Amen. Because we have sinned. But as a comfort to the believers, mga kapatid, kung nakapaghasik ka na ng mga kamalian at kasalanan before, please itigil mo na. Okay? Tigil mo na. Ngayon, magtanim ka na ng maayos. Magtanim ka na ng kabanalan. Magtanim ka na ng katuwiran. Magtanim ka na sa katotohanan. Bakit? Kasi, although ito nangyari. Nagtanim ka dati. So, ngayon mo inaani or ngayon nag-uusbong yung mga ginawa mo dati. Okay? Pero kung magtatanim ka na ng maayos simula ngayon, though may aanihin ka pa rin sa flesh dahil nagtanim ka dati, pero ngayon, ang tinataniman mo na ay tama. Simula ngayon, tama na ang tinataniman mo. Tumigil na. Tinigil mo na yung kasalanan na yon. At tama na yung tinatanim natin, mga kapatid. Asahan mo, down the road, may kita mo, kung tinigil mo yung mga kasalanan na yon, darating ang panahon, yung mga tama na yung mamumunga. At hindi mo na rin makikita sa biyaya ng Panginoon. Yes, nandun yung sakit ng kahapon, nandoon yung mga bagay na ginawa mo before, pero makikita mo dahil tama na yung tinataniman natin, sa dulo, wow, 5 years from now, 10 years from now, puro kabutihan na itong inaani ko. But you have to stop now. Amen. Para hindi ka na mag-grip sa flesh ng corruption. Are you still there? I'm telling you, hindi lang po ang salita ng Diyos, ang pamumuhay bilang Kristiyano, hindi lang pang future, pang present. May epekto direkta on the present pag tayo pinili natin na mamuhay para sa Panginoon. Galatians 5, huwag ka na umalis sa Galatians. Galatians 5:22. Sabi niya, but the fruit of the Spirit is. Sino sa atin dito nahihirapan tayo magmahal? Yung tamang pagmamahal ha, according to the Word of God. Okay? Halimbawa, yung mga anak, hindi nila matutunang mahalin yung magulang nila. Sinasagot nila, sinasampal nila, hindi sila nakikinig sa utos. Sumusunod naman, pero sumusunod din yung paa. Ganun din, di ba? Pag inutusan. No? Alam mo, ang kulang sa'yo, ang kulang sa atin, kung bakit di natin magawa yon? Because hindi tayo nagtatanim on spiritual things. Dahil bunga po ng Espiritu ang pag-ibig. Ano pa? Joy. Kaya kulang sa joy yung ating buhay. Kahit bumili ka pa ng joy na panghugas ng plato, wala ka pa ring joy. No? Kaya wala tayong joy is because the fruit of the Spirit is not present in us. Peace. Kaya wala tayong peace because the fruit of the Spirit is not in us. Kaya hindi tayo makapagtimpi, wala tayong patience, mga kapatid, because we have no long suffering na present lang in the fruit of the Spirit. Kaya tayo bara-bara, mga kapatid, at wala tayong gentleness sa ating buhay because the fruit of the Spirit is not present in us. Kaya tayo ay hindi good, puro bad tayo because goodness is also the fruit of the Spirit in us. Kulang din tayo sa pananampalataya. That's why also we are not meek. We are not temperate. Why? Because the fruit of the Spirit is not in us. Sa sobrang gulo pa naman ng mundo ngayon, at 'di ba, sa news kung may kinig ka, mawiwindang ka na lang everyday. It's nice to have peace. Tama? Napakasarap na meron kang kapayapaan. Pero walang tunay na kapayapaan outside God. Hiwalay sa Diyos, mga kapatid, wala kang peace.
Trabaho lang tayo ng trabaho, aral tayo ng aral, pero walang kapayapaan. Yes, pwede tayong kumita ng malaki, pwede tayong magkaroon ng mga awards, mga kapatid, but, real peace, real joy, real love, real long-suffering, real meekness, real temperance, na kay Kristo yan. Outside of Christ, buhay ka, masaya ka, pwede ka naman maging masaya kahit wala ka sa Diyos eh. Kasi happiness is just dependent on happenings. Depende sa nangyari. Birthday, saya namin, birthday. Pero wala talagang joy. Because joy is produced by the Holy Ghost. Amen. Nandiyan pa po kayo? So, ang sinasabi natin, pag pinili natin yung spiritual things, hindi lang pang future. It is also for the present. Mga kapatid, magbe-benefit ka, yung buhay mo, yung pamilya mo aayos, yung sarili natin magiging okay. Why? Dahil mas pinili mo yung mga bagay ng Diyos na beneficial para sa'yo. Isipin mo ba naman, investment na walang lugi, sure na walang lugi, at yung benepisyo niya, napakaganda para sa iyong pamilya, aayawan mo ba? Hindi mo siyempre aayawan. But ang tinasabi ko po, hindi earthly investment, kundi spiritual investment. Amen. Na kung yun yung paglalaanan natin na ating buhay, mga kapatid, it will be better for us. It will be better for us. John 8. John chapter 8, verse 32. John chapter 8, verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang makapagpapalaya lang sa atin, katotohanan po. Amen. Ang makapagpapalaya lang sa atin, ang katotohanan. Imagine mabuhay ka sa buhay na ito nang hindi ka malaya. Ay, mahirap yan. Pero yung mabubuhay ka na malaya ka, katotohanan lang po ang makapagpapalaya sa atin. Amen. Ephesians 5, hindi lamang yun. Kapag pinili natin yung spiritual things, vinalue natin yung spiritual things above and beyond our physical aspirations. So Ephesians chapter 5, verse 17, posible pa, sabi niya, okay, tama ba ito? Ephesians 5. Right. Okay. Yan, magkamali akong sulat. Right? 5, tama. 5:17. Ano sabi niya? Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So kapag tayo pinili natin spiritual things, mas maintindihan natin yung kalooban ng Panginoon. If we know the will of God, we could please God. Kasi alam natin kung paano siya i-please. Napakasarap, mabuhay po, na habang bilang ako ay isang taong mortal na one day mamamatay in the flesh, I could please God right now by the grace of God. Amen. Colossians 1:10. Colossians 1:10. Ano pang sabi niya? That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Kita natin, pwedeng mapasa iyan. Ang buhay natin magiging ganyan, magiging mabunga in every good work and increasing in the knowledge of God. Wow. What a life na pwedeng mabuhay ang isang Kristiyano if pipiliin niya yung things of God. 2 Timothy 1:7. 2 Timothy 1:7. 2 Timothy 1:7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love,
and of a sound mind. Amen. Di daw tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at tamang pag-iisip. Mag-amen yung mga wala pa sa tamang pag-iisip. Kung wala ka pa sa tamang pag-iisip, dahil lang nasa isip natin, worldly things lang, kailangan natin ng Diyos. Amen. And also, preacher, wala na po kasi, nandun na po kasi ako. Yun na po kasi yung kalagayan ko. Yun na po kasi yung buhay ko. Ayoko na pong baguhin. Let me tell you, kapatid, God had given you power. God had given you power. Kapangyarihan para gawin yung tama. Amen. Kapag ginawa natin yung tama, of course, masakit. Tama ba? Pag ginawa natin yung tama, of course, hindi madali. Pero salamat dahil may Diyos na tumutulong sa atin. May Diyos na magko-comfort sa atin. May Diyos na bibigyan tayo ng espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig, at espiritu ng tamang pag-iisip. Amen. So that you could obey God kahit nasa saan tayong sitwasyon. So nakita niyo po, what a life. Ang ganda po ng buhay if lahat ng mga benefits na binanggit natin, kasama yung fruit of the Spirit, isipin mo kung meron ka nun sa buhay mo. Kung meron kang pag-ibig sa buhay mo. No? Kung meron kang peace sa buhay mo, kung meron kang joy sa buhay mo, ano kayang mangyari sa buhay mo? Ano kayang change ang makikita namin sa iyo? Ba? Kung meron tayong ganun sa buhay natin, wow! Imbis na tayo lulugo-lugo at malungkot, meron tayong joy. Meron tayong peace, meron tayong love, meron tayong long-suffering, meron tayong gentleness. Diba? Ang ganda. Kung iaalaw lang natin yung spirito na mamunga sa atin. Paano siya mamumunga kung hindi mo hinahasikan yung spiritual things? If you were not sowing to the spiritual things, how could the Spirit of God work and bring forth fruit in us? If we believe and understand these passages, we will place spiritual matters significantly on top of our life's priority. Ilalagay natin, ay, nakita natin yung mga binasa natin, ganun pala yon. So dapat pala, ang spiritual matters sa akin, importante talaga siya on top. Amen. At sino bang representative ng katotohanan dito sa lupa? The Church of the Living God, which is the pillar and ground of the truth. So if we want na mamuhay tayo sa katotohanan, you could not do that outside of the church. Amen. The church is part, should be. Ang buhay natin dapat umiikot sa church. Amen. Pamilya natin, dito natin papalakihin, or mga anak dito, i-raise yung buhay natin, nandito tayo palagi so we could be reminded to become better husbands, to become better wives, to become better children. Amen. Amen. Amen ba? Na-try na ba natin mamuhay outside of God at nakita natin talagang magulo? I will go on further say that there is no real life outside of God. Walang tunay na buhay. Binasa natin sa Ephesians kanina, vanity lang yan. Amen. All are vain, wanting, and deceiving. Hebrews 11, mga kapatid, Hebrews 11. Hebrews chapter 11, verse 24. Hebrews 11, verse 24. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Naalala niyo yung istorya? Pinapapatay ni Pharaoh yung mga sanggol. Of course, napunta doon yung Israel sa pamamagitan ni Joseph. Okay? At si Joseph, namatay na, at may pumalit na Pharaoh na hindi kilala si Joseph. So, hindi nila alam na si Joseph yung dahilan kung bakit nakasurvive din ng Egypt sa tagutom. Okay?
So nakalimutan niya yun. Dumating na yung bagong Pharaoh, and ngayon, ang bayan ng Israel, inaalipin na sa Egypt. Dahil dumadami na sila, dumadami na yung bilang ng bansang Israel, sabi ni Pharaoh, baka mag-aklas itong mga to, baka mag-rebelde itong mga to, patayin lahat ng mga sanggol na lalaki. So, hindi nadadami yung mga men. Yun eh. Yung idea, hindi nadadami yung mga men. At wala na maglilid sa kanila. Wala nang, hindi. Siyempre, ang may kakayanan ng mga ganun-ganun, mga kabataan yun eh. So, papatayin nyo lahat ng mga lalaki. Ganyan. Pero sa pananampalataya ng magulang ni Moses, sa pananampalataya ng mga magulang ni Moses, hindi nila ninayaan na mamatay si Moses. Gumawa sila ng Ark of Bulrushes ba yan? Na nilagay nila sa river, and praise God, ang nakakuha, Pharaoh's daughter. Yung anak ni Paraon, yun yung nakakuha kay Moses. At pinaalaga din sa nanay ni Moses. Dahil si Miriam nag-aabang doon sa gilid. At nakita, naghahanap yung sino mag-aalaga, yun. Si Miriam nagsabi. So, si Moses, kilala niya pa rin yung mga pamilya niya, though inampon na siya ng Pharaoh's daughter. Imagine his life. Yung kanyang mga kababayan doon sa Egypt, inaalipin. Inaalipin sila. Sobrang hirap. Sobrang hirap ng buhay nila. Umiiyak na sila sa Diyos. Ganon kalala, mga kapatid, yung sitwasyon nila. Ang hirap ng sitwasyon nila. Si Moses, sarap buhay. Ampun ka ng Paraon eh. Ibig sabihin, yung kanyang mga tao namumuhay na parang mga bilanggo. Pero siya, nasa palasyo. Ang laki ng diferensya, mga kapatid. Parehas naman silang Hebrew, pero si Moses inampun eh. So maganda buhay niya. Pero when he was come to years, nagkaroon na siya ng muwang, nakita niya yung kalagayan ng kanyang bansa, yung bansang Israel, di pa nga yata sila nation nun. But nakita niya yung sitwasyon nila. Sabi niya, hindi pa pwedeng ganito to. Dapat may gawin ako. So ito yung verse 24. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Verse 25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God. Preacher, kapag ginawa ko po yung tama, baka po maghirap ako. Preacher, pag ginawa ko po yung tama, baka masaktan po ako. Preacher, pag ginawa ko po ang tama, baka po may persecution sa buhay ko. Tama yung sinasabi mo. Mangyari talaga yun. Why? Kasi yun yung mangyayari kapag tumayo ka sa truth. Amen. Pag tumayo tayo sa truth, meron talagang discomfort. Pero let me tell you, panandalian lang din yun. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Kapatid, what is your Egypt? Pwede ring, who is your Egypt? Are you willing to suffer affliction with the people of God or enjoy the pleasures of sin for a season? Verse 26, si Moses, he esteemed the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Amen. Kung pinapili si Moses, mas nakita niyang mas matimbang pa yung maghirap siya para kay Kristo. Mas kayamanan yun sa kanya kaysa itong nasa Ehipto siya. Yung treasures of Egypt, isipin mo lahat ng mga pagkain gusto niyo makain, makakain niya, lahat ng mga damit na gusto niyo isuot, masusuot niya, lahat ng mga karwahe na pwede niya sakyan, masasakyan niya, pero mas pinili niyang maghirap kasama yung mga tao ng Diyos. He esteemed Christ, the reproach of Christ, of greater riches than the treasures in Egypt. Amen. Bakit? Ito pa ang kasunod. For he had respect unto the recompense of the reward. Verse 27, by faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Alam mo bakit? Bakit marami mga Kristiyano hindi makatayo-tayo sa katotohanan, hindi makasunod-sunod sa kagustuhan ng Diyos? Kasi natatakot sila eh. May takot sila. At dito kay Moses, takot siya. Pwedeng matakot siya sa wrath of the king. Pwede siya matakot kay Pharaoh. Why? Pharaoh could kill him! Yes,
Pharaoh could kill my body, but still, ang Diyos po ang may hawak ng buhay, mga kapatid. Remember that. Please remember, men could harm you. Men could harm you. Pero sa Diyos pa rin lahat babalik. Siya pa rin may hawak ng lahat. What do we respect the most? Is it men or is it God? May respeto tayo minsan. Minsan may respeto tayo sa tao, mas malataas ang respeto natin sa tao kaysa sa Diyos mismo. But Moses in verse 27, he forsook Egypt. Mga kapatid, I exhort you the same. Please forsake Egypt. Amen. Please forsake Egypt. Masarap sa Egypt. Maraming treasure. Maraming pagkain doon. Maganda ang buhay doon. Maayos lahat doon. Dito, sa mga Kristiyano, dito sa church, naku po, magugulo kami dito. No? Pero salamat dahil may Kristo kami. If you will choose Egypt over Christ, sa huli, ikaw din ang magsisisi. But please, by faith, kita nyo yung ginamit, paano niya naiwanan ng Egypt? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Tama? Paano mo matatama yung buhay mo? Paano mo magiging maayos yung direksyon ng buhay mo? Pananampalataya din. Hindi ka ganun kalakas. Naniniwala ko doon. Hindi ka ganun kagaling, hindi ka ganun ka decisive. Yes. But let me tell you that because of the Word of God, you could have faith. Faith cometh by hearing. And hearing by the Word of God. By faith, Moses forsook Egypt. Iniwanan niya yung Ehipto, magandang buhay doon, okay lahat, walang problema. Pero kakayanin ba ni Moses makita yung mga people of God na nagsasuffer habang siya, ang sarap ng buhay niya? And remember this, verse number 25, for a season. Yan ang nakakalungkot sa kasalanan. I hate to tell you this, but sin is just for a season. Yung pleasures ng sin, sa una lang yan masarap. Sa una lang yan okay. Sa una lang yan walang problema. Sa palagay natin, okay yan lahat, wala naman nangyari sa akin. Ginawa ko yung kasalanan na to, hindi naman ako kinidataan. Ginawa ko yung kasalanan na to, hindi naman ako nadulas at nabagok at nawala ng paa. Okay naman yung aking sitwasyon. Mga kapatid, hindi ngayon. Pero darating ang panahon, iiyak ka dahil sa kasalanan. Amen. There will be a time, pagsisisihan mo yan. Bakit hihintayin mo pang ganun yung sitwasyon mo? Diba? Ayusin mo na ngayon. Amen. Ayusin na natin ngayon para hindi na natin danasin yun. Okay? Now, in light of these things, I exhort you, brethren, to be serious in your Christian life. Our previous lessons reveals that the church is the pillar and ground of the truth. Our lives should revolve around it, our families, raised in it, our manner of life fit for it. If you desire to understand God's will in your life, then stay with the church and get involved. Amen. Now, practically speaking, mga kapatid, 7 buwan na lang po tayo from our Bible conference and church anniversary on the last week of November. So, mga kapatid, we should start preparations and be willing to sacrifice for that cause. This is one of the things or venue for spiritual investment, mga kapatid. In contrast to earthly investment, I shall give you some reasons kung bakit dapat tayo maging seryoso and mag-prepare doon sa paparating na yon. Yes, 7 months away pa siya. Pero bakit po? Gusto ko po sabihin sa inyo na magbe-benefit tayo from the spiritual gifts of other ministers of God. Romans 1:11, may kita nyo doon na si Paul, di ko nababasahin, pero desire niya na mag-impart ng spiritual gift sa Roman believers. And in Ephesians 4:11-12, may kita natin that He gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers for the work of the ministry, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So yung opportunity na yon, mga kapatid, na mangyayari ay merong mga ministers of God tayo ditong na-invite and they could bless us with the Word of God. Sana po, kung wala man, kahit na ano, please be present on those days. 3 days lang naman yun, mga kapatid. Friday,
Saturday and Sunday, i-block nyo na po sa Google Calendar nyo. Or doon sa binigay ni Hermogenes Ibdani na kalendaryo sa bahay nyo, kung anong gamit nyo. No? It is also an opportunity to get involved and grow in Christian graces. Opportunity yon kasi makapag-minister tayo doon, mga kapatid. Amen. So marami pong mga ipe-prepare tayo doon. So dito din sa ating church, practically speaking, meron din tayong mga ire-ready. So it will be a time of intensive doctrine. Mayaman po yun sa mga katuruan. Amen. At magbuboost yun ng biblical understanding natin. Makakamit din kayo ng ibang mananampalataya. Isipin nyo, hindi lang pala taga Subic, hindi lang pala taga dito, yung mga mananampalataya, meron din sa ibang lugar. So it will help you become more spiritually minded. Matthew 6:21, ito yung bubuksan natin. Matthew 6:21. Tutulungan tayo to become more spiritually minded. Because you will contribute not just your time, you will contribute your 3 T's by the grace of God. Ano yun? Time, treasure, and talent. No? Sa bagay na to, kailangan yung tatlo na yun. Sabi ng Bible, for where your treasure is, chapter 6:21 ng Matthew, there will your heart be also. Kung ano yung tinetreasure natin, kung ano yung iniisip nating mahalaga, mga kapatid, nandoon po yung ating puso. Tama? For where your treasure is, there will be your heart also. An opportunity also for the lost to be saved and saints to be edified. And it will be a time na magpo-provide din sa ating church ng stability in our service. At least, kung papahintulutan ng Panginoon, meron na tayong yearly na i-look forward na atin pong event dito sa ating simbahan. Church, sa pagtatapos po, no? Kung ulitin ko yung sinabi sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Kung hindi tayo magiging seryoso na i-apply kung anong sinasabi ng Word of God, it will not effectually work in us. It will not effectually work in us. Huwag po nating sisihin ng Diyos sa ating sitwasyon ngayon. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Lord, thank you po. Kahit po matigas ang ulo ko, kahit po sumusuway po ako, kahit po mali po yung mga desisyon ko, may awa ka pa rin sa amin. God is gracious. He loves us enough. Amen. Para maging long-suffering sa atin. Napakabuti po ng Diyos sa atin. So please, wag sumama ang loob natin sa Panginoon. Amen. Please, mga kapatid, huwag sumama ang loob natin. Kung tayo nasasaktan sa salita ng Diyos, tayo nasasaktan sa mga binabasa natin, sa napipreach sa inyo dito, pasalamatan nyo ang Panginoon, may pakialam kasi ang Diyos sa atin. Kagaya ang tatay na papaluin ng kanyang anak kapag makulit. At kapag may hindi ginagawang tama, hindi naman yun galit lang eh. Hindi naman yun para saktan lang siya eh. Kundi mahal kasi siya ng tatay. Na ayaw siyang magpatuloy sa mali niyang ginagawa at para maging mabuti siyang tao, pagdating ng araw, kailangan maituwid siya sa kanyang ginagawa. Mga kapatid, mahal po tayo ng Diyos. Amen. God loves us enough. He died on the cross for us. So wag nating sabihin ng Diyos na ang Diyos sobrang sama, na ayaw ng Diyos na maging masaya ako. No. He wants you to be joyful, and true joy only comes through the Spirit of God. Kung hindi tayo mamumuhay na may kabanalan at sa katotohanan, hindi mo makukuha ang masaya talagang buhay. Kasi nasa Panginoon po yun. Nawa po, tigan natin, esteem natin, spiritual investments are way more important than physical things. Tayo po ay manalangin, Lord. Salamat po sa mga kapatiran that endured this preaching. Alam ko po that each and every one of us are on different stages, varying stages of Christian growth. But I also acknowledge, Lord, that maybe yung iba sa amin kaya hindi na kami makagrow, hindi na kami mag-grow, ay dahil may mga thorns na nakapalibot sa amin. Na instead na yung stem ng plant ay mag-extend toward the sun, even though siya ay nadidiligan, because of the thorns and the cares of this life, it would be impossible for the plant to grow up.
Panginoon, like Moses, tulungan niyo po kami to forsake Egypt, to esteem the reproach of Christ greater riches than the pleasures of sin for a season. Lord, I could only preach. But conviction, personal conviction is personal sa bawat mananampalataya. Although I discern na nawa, ang iba po dito ay talikuran na ang kanilang mga ginagawang mali, mga kasalanan, Panginoon, known or unknown. Only Ikaw lang, Panginoon, talaga nakakakita ng heart. But I trust na ang salita mo, Panginoon, sharp enough na bumaon sa puso ng bawat isa. Lord, thank you. Hindi po kami nagmamalaki. Wala pong kahit sino sa amin dito magpapasikat. Pero isa lang, Panginoon, nawa ang aming i-please. At kayo po yun, Panginoon. Lord, thank you so much sa pag-ibig niyo po sa amin, sa pagmamahal at kabutihan niyo po sa amin. Salamat sa pagtitiis niyo po sa amin. Nawa, Panginoon, makapamuhay po kami ng maayos, pleasing unto Thee. Thank you. Be to you all the glory and praise. In Christ's name we pray. Amen and amen.